Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa lahat ng ating mga kasamang global correspondents. Time check po tayo. Ang oras na natin, 33 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Ngayon ay araw ng Martes. September 26, 2023. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Mag-aatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. New Zealand naval ships pumunta sa Vietnam para palakasin ang military ties. Ugnayan ng Canada at India ipagpapatuloy sa kabila ng tensyon. Breaking point, naabot na ng US southern border sa Texas, USA. 4 patay sa Russian airstrike sa Odessa, Ukraine, port at grain storage nasira. Bagong translation feature ng Spotify para sa podcasts sinubukan na. Perth Royal Show patuloy na dinarayo ng publiko sa Western Australia. Una sa ating mga umaatikabong balita. Bumisita ang dalawang Royal New Zealand naval ships sa Vietnam upang mapalakas ang defense relations ng dalawang bansa. Magsasagawa rin ng ilang activities sa 5 araw na pananatili ng naval ship sa Ho Chi Minh City. Ito ang umaatikabong balita ni Grace Aguado. Pagpapalakas ng defense relations at people-to-people ties, ito ang layo ng pagpunta ng frigate HMNZ Estimana at sustainment vessel Aotearoa nang dumating ito sa port of Saigon noong linggo at September 24. Ito rin ay upang mapakita ang masiding kooperasyon ng dalawang bansa at mapalakas ang defense cooperation. Ilang mga aktibidad ang gagawin ng opisyal at Navy gaya ng pagpupulo ng sports exchanges at community activities. Makakasama rin nila ang High Command ng Naval Region 2 ng Vietnam sa isang sand table exercise. Dagdag pa rito, ang HMNZ Estimana ay isang frigate na may kakayanang magsagawa ng iba't ibang misyon kabilang na ang maritime security, surveillance at pagtugon sa mga natural na sakuna. Grace Aguado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipagpapatuloy ng Canada na makipag-ugnayan sa India sa kabila ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Indo-Pacific Strategy hindi pa masabi kung matutuloy. Mula sa New Brunswick, Canada, may umaatikabong balita si Charles Corpus live. Hello Charles, ano ang pahayag ng Canadian Defense Minister ukol sa ugnayan ng Canada at India? Yes, Noel, sa ngayon walang binanggit si Canadian Defense Minister Bill Blair kung magkakaroon ng reassessment ang federal government ukol sa Indo-Pacific strategy nito. Ito ay matapos akusahan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na may kinalaman ng Indian government sa pagkamatay ng isang Canadian Sikh activist sa bansa. Itinuturing ang India na isang mahalagang kaalyado ng mga Western countries sa Indo-Pacific upang labanan ang pag-angat ng China sa rehiyon. Nakipag-usap na ang Canada sa pamahalaan ng India upang magkaroon ng mas matibay na ugnayan ng dalawang bansa sa trade, defense at immigration bago pa man mangyari ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Defense Minister, mahalaga ang relasyon ng India sa bansa, kaya magpapatuloy ito na itaguyod ang pakikipag-ugnayan sa India habang umuusad ang investigasyon sa pagkamatay ng Sikh Canadian. Back to you, Noel. Charles, mukhang lalong tumitindi ang tensyon dito sa usapin ng Canada at India.
Meron bang binanggit, Charles, ang Defense Minister na maaari na kung mapapatunayan ng mga aligasyon? Yes, Noel, ayon nga sa Defense Minister na kung sakaling mapatunayan nga mga aligasyon ay may responsibilidad sila na ipagtanggol ang batas at ang mga mamamayan ng kanila. Back to you, Noel. Alright, keep us updated. Charles Corpus, maraming salamat mula sa New Brunswick, Canada. Nasa breaking point na ang El Paso, Texas dahil sa patuloy na pagtaas ng migranteng tumatawid sa border. Mahigit 2,000 kada araw ang naghahanap ng asylum. Mas mataas kaysa kapasidad ng shelter at available na resources. Mula sa Los Angeles, USA, may umatikabong balita si Klein Sinca live. Klein, saan galing ang mga migrants? Noel, mula sa Venezuela ang mga karagdagang migrants na nagnanais tumawid patungong US. Nagbaya mga ito sa mapanganib na ruta ng bus at cargo trains patungo sa Mexican border towns gaya ng San Diego, California, El Paso at Eagle Pass sa Texas. Kaya naman plano ni El Paso, Texas Mayor Oscar Lizer na magbukas ng panibagong shelter. Nagpadala rin siya ng 5 bus para dalhin ang mga migrante sa New York, Chicago at Denver. Subalit tinuligsa naman ang mga Republican governors ng Texas at Florida dahil sa pagpapadala nila ng mga migrante sa mga liberal na syudad tulad ng New York at Sacramento. Ngunit ayon kay Mayor Lizer, karamihan sa mga migrante sa El Paso ay voluntaryong pumupunta sa mga nais nilang syudad. Mahigit 181,059 na apprehensions ang isinagawa ng US Border Patrol nitong Agosto. Mas mataas ito sa 132,648 na bilang noong Hulyo. Ayon sa datos ng Customs at Border Protection o CBP, nasa 300,000 naman ang bilang ng migrante noong nakaraang buwan, mas mataas mula sa 245,213 noong Hulyo. Sinabi na Administrasyong Biden na paiigtingin ito ang deportation sa mga pamilya kaya naglaan din ito ng 800 active duty personnel ng Department of Defense para makatulong sa pagsuporta sa CBP. Tinatrabaho na din ng administrasyon ang pagpapalawak sa work permit access at deportation protection sa mga taga-Venezuela. Nauna na rin inanunsyo ang parole process para sa Cuban, Haitian, Venezuelan at Nicaraguan nitong taon. Balik sa inyo, Noel. O nga, Klein, sa hirap na rin siguro ng sitwasyon dun sa kanilang bansa, kaya talagang nagsasapalaran din. Pero ano ba, Klein, naman yung maaaring kaharapin na kung sakaling mahuhuling yung mga illegal migrants o immigrants rather? Noel, sa kasalukuyan, mahigpit ang immigration officials sa pagitan ng border ng Mexico at ng Amerika. Kung meron mang sino na tatawid maliban sa mga official immigration centers ng Amerika, agad itong hinuhuli at kinukulong ng American authorities at kalimitan dinedeport pabalik sa bansang pinanggalingan nito. Pero sa mga pumasok sa immigration centers na nag-apply na asylum, gaya ng mga nanggaling sa Venezuela, kalimitan itong pinaprocess ng immigration authorities. Panandaling ikukulong hanggang sa makuha nito ang araw ng kanilang hearing para sa application ng maging asylum. Matapos naman ito, ang karamihan sa mga applicants ay pinakakawalan sa Amerika habang inaantay ang araw na kanilang hearing, gaya ng mga asylum seekers na nasa El Paso, Texas ngayon, Noel. Alright, sige, maraming salamat sa update, Klein Sinca mula sa Los Angeles, USA na may Ukrainian Culture Center Foundation na nangangalap ng donasyon para sa humanitarian aid sa Ukraine. Malaki ang naging pinsala sa infrastruktura ng daungan ng Ukraine at ilang pasilidad sa imbakan ng mga butil. Dulot ito ng magdamag na pag-atake ng Russia. Ito ang umaatikabong balita ni Axis Salem. Nagresulta ng pagkasawi ng 4 na tao at malaking pinsala sa infrastruktura ng daungan ng Ukraine ang magdamag na airstrike na inilunsad ng Russia noong Lunes, September 25 sa rehiyon ng Odessa. Nasira din ang ilang mga pasilidad sa imbakan ng mga butil ayon sa Ukrainian authorities. Nasa 19 na Iranian mid-shaded drones at 11 cruise missiles ang pinabagsak ng Russia sa overnight strike. Tinamaan umano ng 2 supersonic missiles ang napinsalang grain storage facility ayon sa militar ng Ukraine. Naglalaman ng mga ito ng nasa halos 1,000 tonelada ng mga butil.
Bahagi umano ng air campaign ng Russia ang pag-atake na lalo pang nagpapahirap sa Ukraine na isang major grain producer na makapag-export ng kanilang mga produkto. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimula ng gibain ang isang waste management facility sa Essex, UK. Ito ay matapos matalo ang kumpanya sa isang high court battles. Ito ang matikabong balita ni Ning de la Peret. Bubuwagin na ang Toby Eco Park sa Basildon na isang waste factory na itinayo 10 taon na ang nakakaraan. Ang Toby Eco Park ay isang building na itinayo sa Basildon na may layong maproseso ang 420,000 na tonelada ng mga basura galing sa mga tahanan ng Essex. Subalit tatalo sa isang high court battle ang Urbaser Gabi Balport Betty Waste Limited dahil hindi nito nagagampanan ang kontrata na napagkasunduan kasama ang Essex County Council. Kontra naman ang kumpanya, hindi nito natatanggap ang tamang basura at itinanggi ang pagkabigo ng kanilang operasyon. Kaya naman sinimulan na ang demantling project nito at inaasahang matatapos sa susunod na taon. Nagkakahalaga ang na-terminate na 28-year contract ng 800 million pounds o 55.4 trillion pesos. Kinakailangan naman magiba ang pasilidad sa pinaka-sustainable na paraan upang ma-reuse at ma-recycle ang mga materyales, pati na rin ang pagdodonate ng furniture at equipment sa mga eskwelahan at local community schemes. Ning de la Peret, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring maging ligtas at epektibo ang pagpapabakuna laban sa flu at COVID-19 kung ito ay isasagawa ng sabay, ayon sa mga eksperto. Anila ito ay ligtas at epektibo kontra sa sakit. Ito ang umatikabong balita ni Emerald Roca. Hinihimok ng mga eksperto ang publiko na magpabakuna ng contra-flu at COVID-19 ng sabay. Maaari itong magdulot ng proteksyon sa mga tao laban sa mga komplikasyon at pagkakasakit ayon sa mga eksperto. Anila, hindi lamang ito magbibigay ng proteksyon sa mga individual, kundi maaari rin itong makatulong sa pagpapalaganap ng herd immunity. Ayon naman kay Dr. Zane Chagla, isang infectious disease physician, ligtas at epektibo ang pagpapabakuna nito ng sabay. Aniya, ang potensyal na side effect nito ay ang pagsakit ng braso sa loob ng isang araw o dalawa. Maganda rin ito para sa mga tao na hindi makakapunta ng 2 beses sa mga parmasya upang mabakunahan. Kung mayroon namang mga kondisyon sa kalusugan o mga allergy, dapat ay masuri muna at mapayuhan ng mga eksperto upang matiyak ang kaligtasan ng pagpapabakuna. Sa pagdating ng autumn dito sa Canada at unti-unting paglamig ng panahon, ay mas nagiging mahina ang ating katawan kontra sa mga kumakalat na virus. Kaya naman mas magandang magkaroon ng proteksyon upang maiwasan ang pagkakasakit. Emerald Roca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinubukan na ng Spotify ang bago nitong translation feature. Layo nitong makakuha ng mga bagong user at makapataas o mapataas ang kita. Ito ang makakabang balita ni Bradley Robuza. Automatic Translation. Ito ang pinakabagong feature ngayon ng Spotify, ang music streaming app. Ito ay isang AI-powered feature na makakapag-translate ng podcast mula sa iba't ibang podcasters. Nais ng Swedish company na samantalahin ang paggamit ng AI technology upang magkaroon pa ng users at madagdagan ang kita gamit ang Microsoft-backed OpenAI. Gagayahin nito ang boses ng original speaker at magiging natural ang tunog nito kesa sa traditional dubbing. Ibinida naman ito ng Spotify CEO na si Daniel Ek sa kanyang social media account na X. Hanga naman ang mga netizen sa panibagong feature na ito ng Spotify. Nakipagtulungan din ang Spotify sa iba't ibang kilalang mga podcasters gaya ni Monica Padman,
Bill Simons at Steven Bartley. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling dinayo ng Western Australians ang Perth Royal Show ngayong taon. Tampok dito ang iba't ibang mga hayop. Kaya naman, magandang puntahan ng pamilya ito. Ito ang maatikabong balita ni Danny Delieva. Highly anticipated sa Perth, Australia ang buwan ng Setyembre taon-taon. Bukod sa opisyal na pagtatapos ng winter season at pagsisimula naman ng spring season sa bansa, buwan din ng Setyembre natatapos ang term 3 ng school years sa estado ng Western Australia. Ibig sabihin, may 2 linggong school holiday ang mga bata o spring break. Kaya naman excited ang mga bata pati na rin ang ating mga kababayang Pilipino dahil sa idinaraos na Perth Royal Show tuwing Setyembre. Ang Perth Royal Show ay isang taunang agricultural show na ginaganap sa Claremont Showground na matatagpuan less than 10 kilometers away mula sa City of Perth. Ang event na ito ay pinamamahalaan ng Royal Agricultural Society of Western Australia o RASWA. Una itong nakilala bilang Annual Fair and Cattle Show noong 1834 na ginanap sa siyudad ng Guildford. Taong 1905 nang lumipat ang event sa kasalukuyan nitong venue sa town of Claremont. Ito ang pinakamahalaga at pinakamasayang family event sa estado, kaya enjoy pati na ang ilan nating mga kababayan. Hello po, bali kami ng family ko. Siguro mga 7 years na kami pumupunta dito sa Royal Show. And ang pinaka-enjoy is yung mga rides. Some rides na hindi nakakatakot. And yung mga show bags. And ano pa ba? Lalo na yung mga pang kids. Yun yung mga pinaka-enjoy para sa amin dito. And yung sweet corn, yun yung favorite. And ina-expect ko siguro sa mga next year na magtaas yung presyo ng lahat ng mga rides. And then siguro mga more rides pa, especially sa mga bata. Kasi kaya naman kami nandito sa Royal Show is especially para sa mga bata po, yun, sa mga anak namin. And especially sa fireworks. Welcome to Perth Royal Show! Tatagal ang Perth Royal Show na nagsimula noong September 23 hanggang September 30. Pangunahin dito ang animals at agricultural show, kaya maraming kabayo, aso, pusa, manok, baka, tupa, bibi at kambing ang matatagpuan sa Perth Royal Show para sa iba't ibang workshop, competition at interaction. Hindi naman mawawala ang food trucks, rides at ang pinakahihintay ng marami, ang drone show at fireworks display. Nagkakahalaga ang adult tickets ng $28.50 o 1,042 pesos sa adults plus admin fee. $14 mayroon ding family ticket na $60 at concession o discounted ticket para sa pensioners, seniors at students sa halagang $16. Hinihikayat ng pamahalaan ang mga magtutungo sa show na gumamit ng public transport upang hindi maipit sa trapiko at huwag ding mahirapang humanap ng parking spot. Nahinto lamang ang taunang pagdaraos ng Perth Royal Show sa panahon ng disruptive global events tulad ng World War I at World War II at sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ngunit isa itong napapanahon na event upang magkaroon ng pagkakataon ang bawat pamilya na magsama-sama at makapag-bonding. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito pa ang isang masaya, ang di natin makalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Dahil dito pwedeng bumati. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jonas December Batukan. Kasama ko po ang aking asawa si
Jackie Batucan. Nandito po kami ngayon sa Gainesville, Florida, USA. At binabati po namin ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid, kamag-anak dyan sa Canada at sa California, USA. Pati na rin po ang aming mga magulang sa Pilipinas, nandyan po sa Camarines Sur. At lalong-lalo na po ang aming mga kapatid sa lokal ng Camarines Sur, Naga City. Maraming salamat po sa Diyos. Yun, at shout out kay Brad Daniel at Esme Cabradilla, ganoon din kay Brad Judicial Cornista and Brad Reggie Avila dyan sa Lloyd Minster, kay Sis Panji, Brad Elgin and Brad Paul, kay Brad Ing and Sis Evelyn Astadan, ganoon din kay Nanay Rosario, kay Nanay Nieves, Yaya, kay Brad Abong and Madel Garcia, kay Bebot and Hernan Ganisha, kay Aline and Jess Torres, kay Grazil Lumabo, sa aking mahal na asawang si Ervina, kay Juan at Juan. At hello din kay Brad Jordan and Sis Jessie Concepcion, kay Brad Eduardo Del Mundo, dyan sa New York, kay James Cos, Presinda Sadi, kay Vivian Moneda, Elena Yang, Brett Reyes, kay Cynthia Navarro, kay Lourdes Alegria, kay Jade and Romulo Repolona, sa lahat ng mga taga-Kalye Pogi dyan sa Pilipinas. Hello sa inyong lahat at syempre sa lahat po ng taga-subaybay natin araw-araw, sa lahat po ng programa natin sa UNTV. At hello, magandang umaga. Kamusta ba dyan, amigo Sherwin? Sa iyong lugar, ano ba ang ating mga aabangang umahataw na mga balita nito? Yes, good morning, Noel. Solo flight ka rin pala. Akala ko andyan si Bebs. Oo nga, amigo. Sa mga ganitong pagkakataon ay parang ikaw, solo flight din palagi. Pero ayun, salamat sa Diyos pa rin syempre sa opportunity. Amigo, kamusta ba dyan? Oo, sana yan lang din yan, Noel. Anyway, marami tayong mga humahataw na balita na kailangan abangan ng ating mga kababayan. Una na dyan, yung pagbaba ng bahagya sa presyo ng produkto ng petrolyo ay magpapasimula ngayong araw. Kaya medyo good news ng kaunti yan sa ating mga motorista. After nga nitong 11 linggong sunod-sunod na taas presyo. Kaya lang medyo maliit sa bagay, kahit konti, malaking bagay na rin. At hiling nga lang sana natin ay magtuloy-tuloy itong pagbabawas sa presyo ng produktong petrolyo, lalo na ngayong papasok na yung holiday season dahil napakabilis ng araw, Noel. Malapit na naman matapos ang September at parating na ang buwan ng Oktubre, Noel. Oo, amigo, bagamat na banggit mo bahagya, pero magandang balita pa rin kasi yung bahagyang pagbaba pa rin. Malay natin sa mga susunod, medyo kung magtutuloy-tuloy, malaki ang impact din sa mga daily commuters din natin at syempre sa mga motorista natin. At alam niyo, amigo, kahit nga dito yun, yung mga bahagya na yan, yung mga cents lang na pagpapalit ng presyo, kung tataas o bababa, dito talagang inaantabayanan din yan ng mga kababayan din natin. Meron nga isang dito, parang website o app din na ginagamit para ma-monitor kung tataas pa, magkano itataas, bababa, magkano ibababa, para alam nila kung kailan sila magpapagas. At isa rin yun sa ginagamit ko rin. At napansin ko nga dito tuwing Miyerkules, medyo mababa ang presyo ng gas, amigo. Kaya tinataon ko rin na laging doon makapag-gasolina, sa tuwing araw ng Miyerkules. Pero isang nagiging rin dito, amigo, yung kasi nga papunta kami sa taglamig, yung marami mga nagkakasakit dito. Hindi na rin nila matukoy kung yan ba ay sanhi pa rin ng COVID. Pero may mga nagkakasakit na parang flu-like symptoms din. Pero nagkakaroon din sila ng nagka-positive sa COVID kapag ka nag-test. At yung iba naman, nawawalan pa rin ng panlasa, ng pangamoy. So iba-iba, amigo, kaya ang hirap matukoy kung yan pa talaga ay sanhi ng COVID-19 virus pa rin. At maging dito sa ating mga eskwelahan, especially sa mga elementary school, may mga estudyante na pagka inuubo, hindi na pinapapasok talaga. At marami talagang inoobliga pa rin yung mga estudyante ngayon na magsuot ng face mask dahil nga dito pa rin sa mabilis na hawaan ng ubo, ganun din ng sipon. Ngayon, bukod dyan, Noel, ang isa pa sa laman ng ating mga balita ngayon, yung unang napabalita na paglalagay ng boya ng Chinese Coast Guard dito sa may bahagi ng
Baho de Masinloc o doon sa Scarborough Shoal, naglagay sila dyan ng boya. Ngayon, buti naman at inalis na ng Philippine Coast Guard natin yung boya na yan dahil maliwanag na sakop yan ng ating teritoryo. Noel, kaya isa yan sa usapin ngayon at maging yung sa confidential fund ng Office of the Vice President na nung una nagastos yung mahigit 120 milyon sa loob ng 19 na araw. Ngayon 11 araw pala. So hinihinga ng paliwanag dyan ang Office of the Vice President at abangan natin yung mga detalye niya na maya-maya lamang, Noel. Amigo, marami para tayong aabangan ng mga humakataw na mga balita ninyo dyan. At kahit din dito, amigo, ay isang napakalaking usapin din yung nangyayari ngayon na tensyon sa pagitan din naman ng Canada at India dahil nga dyan sa nangyaring pagpaslang sa isa sa mga Sikh activist o leader ng isang Sikh activist. Kaya ayan, maraming ngayon paghahanda rin ng mga pulis dahil ngayong araw ay magkakaroon din ng mga kilos protesta na isasagawa sa mismong tanggapan ng mga konsulado sa iba't ibang lugar dito sa Canada. Samantala, amigo, mag-aabang kami ng inyong iba pa ninyong mga humahataw na mga balita dyan. Maraming salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyo muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng news na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of James, chapter 4, verse 17. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, September 26, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat sa Diyos.